Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulad sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:04 sa hapon. Kilala tabala mga bata naton? Mahang pantabala ang mga pamatanon? Din bala padulong ang ginakabig paglaom sang nasyon. Generation Y ug millennials kung tawgon. Ano pa man ang tawag sa ila, sila ang aton kabataan, ang palaabuton sang nasyon. Aton sila kilalahon, aton hibaluon. Kuhaan sang inspirasyon. Hisayron ang ila aspirasyon. Diri sa Youth Connect. Youth Connect. Isa ka oras nga programa sa sining nga estasyon, Radyo Pilipinas Iloilo. Youth Connect. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Dingaman nga bahin sang kalibutan naghatag kami sa katahuran. Maayong aga, good morning o maayong hapon, good afternoon sa inyong tanan. Welcome sa isa naman edisyon sang pagpalagad sang programa Youth Connect. Adlaw katakaron sang Biyernes, thank God it's Friday. Today is August 15, 2025. Mabiyan inina ang ikatatlo sa limatanan ka Biyernes karon nga bulan sang Agosto tuig 2025. Sa kinahanglan ulop na kita sa sulod sang masobra 50 minutos nga pagtalakay sang mga nanuhay-tuhay nga istorya sang mga pamatanon sa Western Visayas. Nagsubong nga hapon sa aton ikatatlo nga episode subong nga bulan sang Agosto. Aton nga kilalahon kag pamatian ang 2025 Girl Governor gikan sa Kamanggahan National High School sa Banwa sang Gimbal, Iloilo. Pamatian mga biyan ang istorya ni katropang Vanessa Jane Lorania, presidente ng Supreme Secondary Learner Government. Hangot sa iya nangin eksperyensya bilang karong nga tuig nga counterpart ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. sa 2025 Boy and Girl Officials na isa sa mga aktibidad na ginpreparar sa panglalawigang Federasyon ng Sangguniang Kabataan para sa karong nga tuig nga Linggo ng Kabataan Celebration. Ibaluon man mga abyan kag kilalahon ang iban pa nga mga opisyal ginahingadlan sang PPSK Iloilo para sa karon nga tuig nga 2025 Boy and Girl Officials. Samtang kilalahon man naton ang real-time tech ay isa sa mga national winners ng Young Farmers Challenge. Nagang mensahe sang Regional Technical Director for Operations Ma'am Maria Teresa Solis, paanay hepe sang Agribusiness Marketing and Assistance Division sang Department of Agriculture na isagid sa mga nagduso sang Young Farmers Challenge diri sa Western Visayas.
Standby mga biyan sa aton nga pagpanumbalik. Akigangutan na nato ng aton bisita of the week. Ang istorya ni katropang Vanessa Jane Lorania aton nga pamatian pagkatapos lamang sang pila kapahanumdum. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan, at mga obrang mas makabago, mas makulay, at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us. Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 katapos nitong magdamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante.
Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online at maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:14 na sa hapon. Sige po nagpamati ka mo sa pagpakalagad sa programa Youth Connect. You Connect! Mabi ang ginhingad lang girl governor sa 2025 boy and girl officials ang estudyante sa Kamanggahan National High School o kon CNHS. Isa ka barangay school sa Banwa sang Gimbal, Iloilo. Magagserbe nga counterpart ni Iloilo Governor Arthur Lexer Jr. si Vanessa Jane Lorania matapos nga nagpangibabaw sa 156 ka estudyante sa bugos nga probinsya na nag-apply para sa 2025 boy and girl officials subong nga tuig. Ang nasambit nga aktibidad isa sa madamong aktibidad nga ginpreparar sa panlalawigang federasyon ng Sangguniang Kabataan ug PPSK Iloilo para ma-highlight ang ikasarang sa mga pamatanon sa karon nga tuig nga pagsaulog sang Linggo ng Kabataan. Andis naton ipakilala si katropang Vanessa Jane Lorania. Yari pamatian naton ang video na aton nakuha sa ginanunsyo ang iya nga pangalan bilang girl governor karon nga tuig. And now let's witness the session of our provincial girl governor for this year's Linggo ng Kabataan 2025 boys officials in person of Miss Vanessa Jane Lorania from Kamanggahan National High School, Gimbal, Iloilo. My credentials weren't many, it weren't long. My essay, it was rushed in 15 minutes lang. I knew that I wasn't the smartest kid or the most eloquent kid in that room. But with full of doubts, worries, and fears, there was one thing I was sure of: my love for leadership. I've always repeated this mantra over my head: faith over fear. That time, with all of the doubts of filling my heart, the only thing that kept me going was the support of my co-SSLG, to all the people who believed in me, and of course, God. Ang inisyal nga payag ni katropang Vanessa Jane Lorania sa gidhiwat nga sashing kag formal announcement sang karon nga tuig nga 20 o kon karon nga 2025 boy and girl officials sang Iloilo Provincial Government. Kag para kilalahon pa kag hibalon ang aton sining astig storya of the week. Kaupo naton sa piyag nga linya si katropang Vanessa Jane Lorania sang Kamanggahan National High School. Katropang Vanessa, maayong hapon. Maayong hapon man po, Sir JP. Ayun, nabatian natin si katropang Vanessa, mga abyan no, sa sininga oras, pamatian natin kag kilalahon pa si katropang Vanessa. For those na wala pa nakakilala gigi katropang Vanessa, sino bala si katropang Vanessa Jane Lorania?
Good afternoon, everyone. Sa ating mga listeners, nagapamati tanad nga hapon. Ako gali si Vanessa Jane Laranya, ang SSLG President kang Kamangahan National High School. And naga-debate man ako, isa man ako ka parliamentarian, kag ang akin nga bilog nga high school life is gin-dedicate ko kag gina-dedicate ko gihapon sa pagserbe sa akin nga mga schoolmates. And also, I'm 17 years old and currently I am the Boy and Girl Official Governor for the Linggo ng Kabataan 2025. Katubang Vanessa, sa nagdigang Lunes, formal nga ginlawag ang imo nga pangalan bilang karon nga tuig nga Girl Governor. May we know ano ang imo nga reaksyon sang balaan mo nga ikaw among all the 156 ka mga aplikante ang gintugyanan sa pinakamataas nga posisyon sa Kapitolyo? To be honest, sir, wala gid ako nag-expect ang amo kato kataas nga posisyon kay ang akan gi-applyan lang is ang ex-officio board member. I didn't eye for the governor position, and when I heard my name being called as the governor, as in though kasurreal ka na nga pamatsyagan nga daw hindi ako kapati, to the point nga naghibi na lang kita na ako sa my stage when I heard that out of 156 nga students, all of those students capable, pero I was the governor, so it was a surreal experience, sir. For us to imagine sa nanging proseso kung ano kabudlay ang inyo sa nga ginaagyan prior sa paghingadlan sa inyo bilang mga girl and boy officials, may we know ano ang mga proseso, katropang Vanessa? The process we've been through is first nag-apply kami po, nag-send kami kang aman nga credentials with our intention letter of intent sa email kang PPSK Iloilo, and then it was announced who the top 45 was. Then ang top 45 is nagkadto sa my capital for the interview and essay section, and ang essay po is 15 minutes long lang ang gitugro nga time ka naman to formulate answer to a question. Then during the interview we talked to 5 different persons, and amo to ang for me the most enriching part of our journey as boy and girl officials. I was able to talk with board member Isar Javier kaging pamangkot kung sa mga proseso sa diin ikaw nagpangibabaw, and she mentioned nga lunsay sa essay kay sa interview ikaw gid ang nagpangibabaw. Katropang Vanessa, ano ba lang pamangkot sa inyo nga essay round kag ano ka budlay ang inyo sining nga interview portion? During the essay round, if I remember clearly po, ang amang nga question is about how can small community initiatives be put into like bigger ones, something like that. And I answered that youth are one of the most active sector in our community, and most especially ang atan nga mga student leaders, for example, those SKs, student leaders just like SSLG from clubs and organizations, and hindi natin po ma-deny nga youth is ang nag-obra ka mga laban sa youth is nag-obra kang programs in order to shed light sa mga issues kang atan nga communities. And during the interview po, ang pamangkot po is more about on what is our leadership style, how can we have a positive impact sa aman nga mga co-youth, what are the SDGs if we are aware about the SDGs po, and I answered about SDG number 3, if I remember correctly, which is the Zero Hunger. And there I presented about the IP learners that we have here in Kamangahan National High School and how important it is for a student to have a full stomach to go to school, because it's really hard to be a student with an empty stomach po, sir. Grabe. And we were also asked about legislative questions, and thankfully I answered well man po. It's heartwarming to know nga sa imo sini nga sabat the SDG number 3, no, the Zero Hunger is not about yourself but about the people surrounding you, particularly our IP brothers and sisters nga nag-eskwela man sa Kamangahan National High School, and that speaks louder sa imo sini nga
caring no sa iban nga mga estudyante o sa iban nga tawo sa imo sini nga palibot. Katropang Vanessa, may we know kamusta ang imo nga experience bilang girl governor sa sulod sang 3 ka adlaw? During my reign po as the girl governor is nag-capital tour kami and we saw different sectors, different offices of our province. Kag nakita po naman kung ano ang ginaobrahan sa office nanda, what they do in the province, kung ano po ang mga projects na gina-facilitate nanda, and we saw how they work to make our whole province better. So very eye-opening experience gid po kanakan. And of course, during our stay man sa capital, we were given the chance to go to the office of our counterparts, and there I met the staffs of our governor, and also I've got to know how their lifestyle is sa mga offices nila po. And though it's a very eye-opening experience gid po kanaman. I see. And Vice Governor Gergov, no, we learned the governor sa prior appointment, prior commitment, antes ang inyo sa iyang pag-sashing. May we know, were you able to have an interaction sa kay Governor Defensor sa imo sining pagpangalagad bilang girl governor? Actually po, I haven't had the opportunity to interact with him because of his prior commitments man po. And I understand because, of course, si Gov is very active kid kag para madya ka natantanan na naging-obra. Ayun. So, and may we know among these activities nga imo sinagin pang mention, Katropang Vanessa, ano ang pinakabig mo, pinaka-memorable o kung pinaka-naghatag sa imo sang dakugid nga impact? Ang pinaka-favorite ko po nga part is ang capital tour gid po nga nagkadto kami sa different offices, and of course we got to know kung ano gid man ang ginaobra nanda, anong function nanda sa aton government, and it gave me a lot of reassurance nga our government is very good. We have good governance po around our province kay nami gid ang mga offices, and they all do their jobs very well because they explain to us kung ano gid man ang andang mga ginaobra. Ayun. Magluwas nga girl governor karong nga tuig si Katropang Vanessa Jane Lorania. Siya man ang presidente sang Supreme Secondary Learner Government o kung SSLG sang Kamanggahan National High School. Katropang Vanessa, can you share with us ang imo naman nga experience bilang isa ka student leader? As a student leader po, to be honest, it's a very humbling experience nga ikaw ang isa sa mga pinaka may taas na position sa eskwelahan, pero it doesn't mean nga maging tawhay imo kabuhi, because as student leaders, we are the one who are organizing, leading, and also being an example sa amon nga mga co-students. And for me, it's a tiring pero very fulfilling gid po tanadya nga classical position, because every time that we accomplish a project, an activity, seeing the smile and the faces of our learners is something nga daw makapadura gid yung kapoy naman. Katropang Vanessa, it's good to know nga despite sa kakapoy, ikaw nagapadayon sa pagpangalagad, hindi lamang para sa imo kaugalingon, kundi para man sa bugos nga komunidad sa Kamanggahan National High School. May we know, ano nga edad nagsugod si Katropang Vanessa sa iya siningal leadership journey? Ever since elementary po, I was always elected as the president of our classroom, and at first, hindi pa ako. Pero when I entered high school and I was elected as grade 8 representative of the SSLG, I saw how important it is for the youth to step up and lead. So, amo to nag-start kang grade 8 nga na-in-love gid ako sa leadership, and after that, nag-amat-amat rin nga nagpadayon na lang ako sa pagiging SSLG as tatilat nga naging president rin ako kaaman nga SSLG sa Kamanggahan. And for the information sa aton sining nga mga kauturan nga perhaps wala pa sang leadership background o kung curious, ano bala ang benepisyo, Katropang Vanessa, kung ikaw isa ka student leader?
Kung isa ikaw ka student leader, maging effective ginang imong mga communication skills and of course your critical thinking skills kay bilang isa ka student leader kagid nga problems ang gina-face natin and it will improve how you view the whole situation and every time need mo makipag-communicate sa iba, your communication skills will just be good, your public speaking skills also, and you can also be very, very understanding and very passionate sa mga bagay-bagay, and I think being a student leader is a great platform in order for us to be more confident and outgoing and also to be aware of what's happening in our country today. Ayun, bilang isa ka na student council president, I can relate man somehow, no? Kung ano ka budlay, kung ano ka kapoy ang kabuhi bilang isa ka student leader. Pero katropang Vanessa, aside from being the student council president, no, the SSLG president sa Kamanggahan National High School, ikaw isa man ka parliamentarian, debater, ka campus journalist. Maybe can you share with us ang imo sining experience bilang isa ka parliamentarian, debater, kag isa ka campus journalist? Actually, last year lang po ako nag-join kang debating and parliamentary because I wasn't really very confident about myself when it comes to speaking. But then, when I started joining debate, when I started joining parliamentary, it made me more confident about speaking, and also in parliamentary, we can be learning about the process of parliamentary and maging kita na po very helpful gid ang parliamentary procedure kay ginagamit gid po for almost every day sa mga organizations, and it's a nice outlet po para maambal natin ang ating mga sentiments right now because I believe that public speaking is very important gid for our youth kay tanan kita may right to voice out our opinions po. Ayun, considering hindi basta-basta ang kabuhi bilang isa ka campus journalist kag bilang isa ka student leader, katropang Vanessa, sa mga curious, paano nimo gina-manage kung ginadumala ang imo sini nga oras bilang isa man ka achiever nga estudyante? Time management is very important gid po nga factor kang success, and sometimes ko gid po sa kan sarili nga hindi gid maduraan kang time sa imong self, so every time na may mga gasabay-sabay pong orabrahin gina-manage ko na po by jotting down on my notes the time of a certain program, a certain task, so that I can monitor kung ano rin po ang natapos ko, kung ano pa ang need ko tapuson. And siguro, in managing our time, let's not forget to take care of ourselves man po. Kay before we were student leaders, we were also just kids, so dapat take care of yourself kid and don't pressure yourself too much po. Ayun, thank you so much katropang Vanessa sa silang mga tips para sa aton sining nga mga kulturan, especially sa aton nga mga estudyante karon nga luyag nga mangin kabahin o kung kaangay mo nga mangin aktibo nga estudyante hindi lamang sa student politics o kung sa student governance kundi pati man sa campus journalism. Katropang Vanessa, isa man sa talalupang doon sa aton nga pag-check sang top 15 nga ginadunsyo sa aton sining PPSK Iloilo ang imo sining bulutuan among the top 15 mga estudyante nga ginapangalanan sang boy and girl officials karon nga tuig, talalupang doon nga ikaw lang ang naghalin sa eskwelahan nga hindi bit-bit ang ngalan ka probinsya o kung ngalan ka banwa kundi ang inyo siniya nga barangay. Mimino ka tropang Vanessa, may ara ka man ba sa pressure o kung somehow nga nabatsagan nga daw na kakulba kay ti ang mga kasabay nimo lunsay halin sa mga town-based schools? Of course po, hindi gid madura ang kalba kag pressure, pero giniisip ko lang po nga being part of the top 15 is already a privilege kag isa nandiyan ka namin nga platform para nga mapakita ko kag mapapacheck ko sa mga tao ang pagpalangga ko sa leadership, and giniisip ko lang po nga biskan
I am with mother schools, giniisip ko lang po nga, at the end of the day, para riyo kami lang nga may pagpalangga sa leadership, para riyo kami nga ginadara ang kabataan. So, amara po, like, ginating ko lang positively and I don't let the pressure and the kalba nga maka-impact gid kanakan. Ayun, ano naman ang minsan ni Katropang Vanessa sa mga kauturan nato nga nag-eskwela sa mga far-flung barangays o kung sa mga bulutuan nga nakabase iya sa ila sini nga mga barangay? My message to those students na sa may barangay schools is don't stop yourself from dreaming just because you're from a barangay school. May it be big or small, we are all students and we all have equal rights to express ourselves. So, hindi gid pag-isipa nga dahil lang sa barangay school dahil ikaw sa gamay, ikaw nga eskwelahan, nga hindi mo rin deserve nga mag-intra-intra. Don't stop yourself from dreaming. Just keep fighting, keep on pushing, kay at the end of the day, we will all have our spotlight. And I think I'm here in this position because I strived hard and I fought whatever the hardships that I had in the past. So, sa mga students, sa mga barangay schools, I'm encouraging you to step up, just be yourself, and show the whole world who you really are, and everything else will follow. Thank you for sharing with us words of encouragement, Katropang Vanessa. And curious kita, Katropang Vanessa, kay sa atong nga paghinunanon sa kay board member Isara Javier, isa sa mga component sa inyo sining aktibidad na 2025 Boy and Girl Officials amo ang ordinance making. May we know sa sining competition o kung sa sining pendis-indi sa pag-ubra sa ordinansa, nahatagan ka man sang kayaganan na makapasakop sining Katropang Vanessa? Yes po, I was given a chance to participate in the ordinance making, and actually we were grouped into three. So ang imo ko po is from Pavia, from Cabatuan, and from Pavia and from Cabatuan. And it was a great experience because we got from Gimbal High also po, we have one, and we got to propose the Project Atipan, which means attending the indigenous people's academic needs, which focuses on SDG, quality education, and reduced inequalities. So it was a great experience po. And kung hindi ko magsala, and I assume ang indigenous people is also your proposal, Katropang Vanessa? Yes po. May we know, Katropang Vanessa, with that, no, ano ang aton istorya sa likod? Kung tuman man ang imo sining pagkabalaka sa aton sining mga kulturan nga mga IP community? Well, last year po, we went to the community of IPs here in Kamangahan, and it has a collaboration between Gimbal National High School, and we went there. We gave out food. We also gave out some school supplies, and we made them games, and we had fun. And there I saw how hard it is for these IP learners to access education. And thankfully, managed sa Kamangahan, we have IP school for them. Pero I can't fathom the idea nga basi may iba nga IP communities out there here in the province nga wala matagruan kang kind of privilege nga mo ka dyan. So I really want to reach them and give them the opportunity that they need and the opportunity that they deserve. Grabe, no? Kanami pamatian that your leadership opportunities, your being a student leader, pave the way para makitaan mo ang mga matutuod nga sitwasyon, not only limited sa inyo sining nga bulutuan, kundi sa komunidad nga inyo sining nga ginalakipan. And it's good to know nga sa inyo sining nga pagbisita pa lang sa mga komunidad, madamo na kamo sa ginapanumdum nga mga programa, proyekto para mabuligan nga matibong sila padulong sa kauswagan. Katropang Vanessa, sa aton sining mga opisyal nga perhaps nagapamati man sa aton nga pagpangalagad, kung ikaw hatagan sang tsansa nga maging isa ka ganap nga opisyal sa aton sining nga gobyerno, anong nga programa para sa pamatan-on ang imo nga ipatuman? Siguro po, if I am given a chance to be an official
in the future, siguro I would really want to found an organization that caters the needs of our IPs and of course the IP youth, because I know a lot of IPs that have the talent, that have the capabilities and the skills, but not enough resources, not enough platforms to express themselves. So I hope in the near future, if I would be given a chance to be an official, I could be the voice for these IP communities and just the person who could lift them up and show them the opportunities that they really deserve. We have heard a glimpse of your past and the present. Katropang Vanessa, ano naman ang ginalauman natin kay Katropang Vanessa? What's your dream bilang isa kay estudyante? As a student po, my dream is to become a teacher someday and share the knowledge that I have. And specifically, I want to study Bachelor of Science in Secondary Education, major in Social Studies, because I really want to explore this kind of life about social studies, and I want to become a teacher because we all know that every profession comes from teachers, and I want to nurture these young minds into the right paths po. Looking forward gid sa imo nga mangin kadalagan, future Ma'am Vanessa Jane Lorania. Lastly, Katropang Vanessa, ang imo sining nga mensahe sa aton sining nga mga kasubong nga pamatan-on nga nagapamati subong iya nga hapon. My message for the youth today is to just keep on dreaming. Let's show the world nga kita ang kabataan, kita ang paglaom, kita ang nagakapot kang boss damlag. And I hope that we continue to become the great example of the youth, and I hope na we all don't stop dreaming and magtindog, magserbisyo, kag magpalangga, kag hindi pagkalimti nga pasalamatan ng Ginoo. And lastly, Katropang Vanessa, may mga luyag ka bala pasalamatan before we finally end this interview. I would like to thank, of course, my parents, sa tatay ko, Tatay Brian, sa lula ko, Lola Feli, sa titas and titos ko sa may barangay na Hapay, and of course, sa San Miguel, Tita Dimple, and to Tito Digo, to my Manong Brian, the whole teaching staff of Kamangahan National High School headed by Mr. Rainer C. Cervantes, to my friends, to SSLG officers, and to my classmates, and of course, lastly, to God, thank you so much po kay inyong tanan nga nagasuporta kanakan. Girl Governor and future Ma'am Vanessa Jane Lorania, for sharing with us your story and for your works and words para sa bayan. Padayon, God bless and continue to be a blessing. Thank you so much po, Sir JP. There you have it, mga abyan, sa Katropang Vanessa Jane Lorania, ang aton sining nga Girl Governor sa karong nga tuig nga boy and girl officials sang Iloilo Provincial Government. You connect! Kabay ang istorya ni Katropang Vanessa, ang iyang pag-ulikid para sa aton nga mga IP communities. Maging inspirasyon din. Di lamang sa mga estudyante sang Kamangahan National High School, kundi sa tanan nga mga pamatanon nga nagmamati subong sa aton, bisan sa malipot kagamay nga pamaagi. Sarang gigata makadalasang pagbag-o hindi lamang para sa atong nga pamilya, kundi para sa komunidad, ilabi na sa mga mas nagakidahanglan sang buli. And we look forward gida sa nadalagaan ni Katropang Vanessa Jane Lorania bilang soon to be manunudlo sa mga inspire man sa iban pa nga mga kabataan sa aton nga probinsya. Alauna 42 sa hapon. Sa ato naman nga pagparumbalik mga biyan, hibalo nato ng istorya sang real-time tech sang TUPB Talisay na isa sa mga giningadlan nga national winner sang karong nga tuig nga Young Farmers Challenge national level. Hikagban pang impormasyon pagkatapos lamang sang pila kapahanumdo. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's a traditional way of serenading, but they differ in time and structure. The kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang mga nganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Silvia La Torre, and Atang de la Rama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang Mabuhay Singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:45 na sa hapon. Sige po nagabamati mo sa pagbalagad sa programa Youth Connect. You Connect! Uy, madamo nga salamat sa nagapod sa aton nga pagpangalagad online, sa aton nga mga online viewers, nagapod sa aton nga live video, idagi sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan, ginudukan sa mga pamatanon ang selebrasyon sa Linggo ng Kabataan sa Panlalawigang Federasyon ng Sangguniang Kabataan Iloilo nga ang highlight pormang gilbuksan sa nagligan nga Lunes sa Kapitolyo. Gayb sa mga aktibidad ang pag-anunsyo sa sashing sa mga boy and girl officials nga ginatipan sa 15 ka estudyante sa nunoy tuway nga probinsya. Kung sa nung ito ang eskulahan sa probinsya, nagserve nga counterpart sa mga elected officials ng Iloilo Provincial Government. And said earlier mga biyang ginpaunahan karong nga tuig sa aton sining bisita si katropang bada sa Jane Lorania sa Kamanggahan National High School. Ang karong set sa girl and boy officials serving as the counterpart of Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Giningad lang nga counterpart ni Vice Governor Lian Dibuque, si Charlene Ann Gargaritano sa Tubungan National High School. First District Board members and Casio Rain Apari representing Board Member Herminanda sa Gimbal National High School kag si Princess May Salaysay sa Oton National High School ang nagangin counterpart ni Board Member Gari. Sa Second District, naging counterpart ni Board Member Mondihar si Rain Hener sa Pavia National High School kag naging counterpart naman ni Board Member Kahilig si Hanika Kim Poras sa Pavia National High School. Sa Third District, ginhingadlan nga counterpart ni Board Member Jason Gonzalez si Franz Dion Bidanios ang Pagyangan National High School. Nag-counterpart naman ni Board Member Mark Palabrica si Paulo Castillari sa Cabatuan National Comprehensive High School. Samtang counterpart naman sa 4th District na Board Member also si
Rhea May Teologo sang Tigbawan National High School. Samtang si Clemens Marie Alag sang Cabanatuan National Comprehensive High School ang naging counterpart ni Board Member Distura. Sa 5th District, naging counterpart ni Board Member Tupas. Si Alex Grail Nuquest sang Cabanatuan National Comprehensive High School. Counterpart naman ni Board Member Rolex Suplico si Jetcha Marie Manadero sang Maasi National Comprehensive High School. Nagserve naman nga Philippine Councilors League President si Althea Gumban sa Iloilo National High School. Liga ng mga Barangay President si Mary Divine Almacen sa Alimudia National Comprehensive High School. Kag PPSK President si Odi Jaime Hinona sa Pavia National High School. Magluwas sa pag-anunsyo sang boy and girl officials, gindugukan man ang mga session angot sa Voters Education kag Sustainable Development Code. Takip man ang Local Trade and Artisan Fair nga ginpasakupan sang proyekto Volunteers Network, Sakdag Philippines, Philippine Red Cross, Team Dugong Bugaw, ug Youth kag Produkto Lokal. Ang pagpangalagad sa mga boy and girl officials pati na ang pagbukas ang Trade and Artisan Fair ang nagsugod sang Lunes kag nagtakop sa nagligad nga Miyerkules, Agosto 13. Para sa Radyo Pilipinas, ala 1:49 na sa hapon. Sa sining nga oras, mga biyan pamatian naman natin ang istorya sang real-time tech sang TUPV Visayas or the Technological University of the Philippines, Visayas sa Talisay City. Sila ang ginhingadlan nga national winner sang Young Farmers Challenge 2024. Lady G, a dedicated farmer, faces daily challenges in keeping her fish pond healthy, as constant monitoring is a task too great for her alone. The demands of modern smart fish farming technology promise easier management, but the high costs and her limited resources make it difficult for her to adapt. Digitidak na ako bigurong mulit na akong ara na eh. Kag ang timpo ko, damo gi kuya mo braya sa timpo. Ako may ara gi kuya device ya. Despite these struggles, Lady G remains hopeful, tending to her pond with resilience and a deep love for her craft. Our journey is driven by passion, innovation, and the relentless pursuit of sustainability. We are more than just a team. We are visionaries. All starts in our creative hub. This is where ideas take shape and the groundbreaking solutions come to life. Every discussion, every breakthrough happens within these walls as we work towards defining the industry. This is why we created RealMe. It is a smart aquaculture solution from real-time tech. It provides a solution at the tip of your fingers, bridging the gap between technology and farmers. What do we offer? We provide an integrated solution consisting of a free mobile application available for download on the App Store and Google Play, and a specialized control box designed to work seamlessly with the app. The control box monitors and manages pond water quality in real time, collecting data and transmitting it directly to the app for easy access and decision making. By using the system, small-time fish farmers can significantly improve water conditions, resulting in an increase in survival rates from 55% to 75 and 80%. This leads to higher yields and improved profitability. This is how it works. Assemble the power cord and sensors in the control box. Turn on the system. Parameters can be seen on the LCD. This is the RealView application. First, you must create your account. Connect
system to the application. You can control and see the parameters of that. No more guesswork, no more expensive systems. Just a smart and cost-effective solution that puts control back in the farmer's hand. If granted this prestigious award at the national level, it will not only be an honor, but also an opportunity for us to scale our IoT platform, empower more aquaculture communities, and strengthen our cybersecurity system, driving us closer to a smarter, safer, and more sustainable future for aquaculture farming. This is Real-Time Tech. Our mission is to bring technology to aquatic farming. Join us as we build the future of aquaculture, one real-time tech at a time. Nabatihan mga biyan ang istorya sang real-time tech sang TUPB Talisay nga isa sa mga national winners sang 2024 Young Farmers Challenge sang DA Western Visayas. May kangtanan sini kinkuhaan naton sang pahayag ang anay hepe sang AMAD o sang Agribusiness and Marketing Assistance Division kag karon Regional Technical Director sang DA Western Visayas si Ma'am Maria Teresa o Ma'am Matet Solis. Kag yari ang iya nga pahayag kasunod sa mga kadalagan sa mga pamatanon sa Western Visayas. So ang tanan namon mga winners, kag mga national winners, regional winners, and provincial winners sa aton Young Farmers Challenge, dako gid nga paginbulahan sa inyo tanan, kagkabay pa masustain ang inyong mga projects, makabulig sa inyong family, kag sa inyong community. So God bless gid sa tanan nyo nga mga projects, kag congratulations. Kag padayon lang. Salamat. Mensahe mo naman, ma'am, kahit isubong malugsugot naman ang Young Farmers Challenge sa mga young farmers natin. So, sa mga aton mga youth ages 18 to 30 years old, kung may ara ka mo mga project ideas or existing projects, agriculture, processing, production, digital marketing, pwede gid ka mo maka-join sa Young Farmers Challenge program nga competition. So may ara gid ini nga padya para sa inyo, mga prizes. Kung provincial winner ka mo, may ara, and then kung mag regional winner pagid ka mo, may additional pagid, hasta national na competition may ara gid ka mo nga financial na prizes. So kabay pa sini nga tuig Batiya mga biyan, ang nanging kabahin sa rin payag ni Ma'am Maria Teresa Solis, ang aton Regional Technical Director for Operations ng DA Western Visayas. You connect! Mabiyan warita sang oras kinabilin sa aton siling nga pagpangalagad diri na gilamang kuto mga atong edisyon sa mga adlaw sang Biyernes, Agosto 15, tuig 2025. You connect! Madamo giga salamat sa tanan nga nagupod sa aton nga pagpangalagad. Sa mga nagpamati sa aton sining edisyon kay Board Member Isara Aldeguer Javier, o nasawa kay Charis Canarejo Herbas, kay Sir Lodi Basco, amuman sa mga nagpalamagi naton from Kamanggahan National High School. Madamo gid nga salamat. Pinatamya taman sa isa ka happy listening siya Ma'am Jessica Bandoho at si Mama Maria Morena Canare. It's time to say goodbye and see you next week, same time, same station, diri sa aton nga tambayan, Youth Connect. Para sa akong mga katuwang technical, Rochelle Jones at Hero sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmit. Ako naman ang inyong naging alaga, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Isa naman kamapuslanon ng edisyon sang Youth Connect, ang inyo nabatian. Updanay naman kita sa masunod. You Connect!
Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa